Nagsalita na si Attorney Harry Roque ukol sa pagtanggal ni Martin Romualdez sa confidential funds ng Office of the Vice President na tila yata binuwag na ang katagang unitim na partido na binuo sa tambalang BBM at Sara Duterte noong kasagsagan ng eleksyon. At ayon pa kay Attorney Harry Roque, tila yata patuloy ang pananahimik ni Pangulong Bongbong Marcos sa ginagawa ang pagmamanipula ng kanyang pinsang si Martin Romualdez. Ang malinaw, yung pagtatanggal ng confidential fund ni VP Sara sa kanyang opisina at sa DepEd, ito po ay may basbas ni Speaker Martin Romualdez. Bilang dating congressman po, wala naman talaga nangyayaring ganyang mga major decisions nang hindi binibigyan ng basbas ng Speaker. At alam din po natin na bagamat ang mayorya ay dapat isinusulong ang budget ng Presidente, kasama naman po sa budget ng Presidente yung confidential funds ni VP Sara na ginagamit niya para itaguyod ang kapayapaan at para labanan ang mga supporters ng mga teroristang CPP-NPA, ito po'y tinanggal ng Kamara. Nakapagtataka nga po yan dahil bilang isang kongresista na naging Deputy Minority Leader, kaya ako gusto naging Deputy Minority Leader kasi ang majority hindi po pwede magtanong during budget deliberation. Bakit? Majority nga sila administration party. Bakit sila ko-question sa budget ng administrasyon? Abay, sa kauna-unahang pagkakataon, ang House leadership pa ang nagtanggal ng napakalaking halaga na nakalaan para labanan ng teroristang CPP-NPA sa budget mismo ng Vice President na kaalyado ng Presidente. Buti po sana kung kontrapartido itong dalawang ito. Pero alam naman po natin na magkatandem sila sa unit team. At base sa botong nakuha ni VP Sara na mas marami sa boto ni PBBM, parang mas nakatulong talaga si VP Sara, tapatan na lang para mahalal ng Presidente si PBBM. Kasi syempre naman, ang baluarte ni Inday Sara ay Visayas at saka ang Mindanao. Syempre nadala niya doon si PBBM. And Metro Manila naman, usually hindi naman talaga baluarte yan ng kahit sino, no? Hindi mo mapipredict kung saan pupunta ang Metro Manila. Usually, opposition ng Metro Manila. Totoo, Region 1 and 2 kay Presidente Marcos, pero ang Region 3, Region 4, Region 5, hindi naman po yan Marcos bailiwick talaga. Hindi rin bailiwick ni Mayor Inday Sara, ni VP Inday Sara, pero napakalakas din po niya yan sa mga lugar na yan. Siguro ang mahina lang talaga si VP Sara ay sa Bicol, taga-Riadabat si Lenny, at sa Western Visayas, no, talagang baluarte ng oposisyon, no. Doon din naman mahina si PBBM, pero mas maraming malakas na lugar si VP Sara kaysa kay PBBM, kaya naman mas maraming boto niya. So naniniwala ang marami rin na kung si VP Sara ay nagdesisyon na tumakbo ng presidente noon, baka siya ngayon ng presidente. Pero pinagbigyan niya talaga si PBBM. So parang maraming mga sumusuporta kay VP Sara na nalulungkot kung mabibiyak itong unit team. Kasi talaga naman nagsakripisyo si VP Sara, lalong-lalo na doon sa ambisyon niya na maging presidente nung huling halalan. Nagbigay talaga siya kay Apo BBM. Now ang tanong, tuluyan na bang mabibiyak dahil ang pinsang buo at ang Speaker ng House ang siya nang kumalaban sa budget ni VP Sara? Well, ako po ang posisyon ko, ang personal na posisyon ko, dapat wag munang mabuwag. Bakit? Sa ayaw at gusto namin, lahat kami umakyat sa iisang entablado. Nangako kami na mas komportabling buhay kapag tayo po ay nagkaroon ng pagkakaisa. Bakit? Yung unit team na nawagan sa pagkakaisa ay magkakabiyak. Wala pang 2 taon ang makalipas matapos manalo sa eleksyon. Pero yan po yung personal na paninindigan ko na sana wag mabuwag kasi marami pang mga pangako na hindi natutupad. Kapag nabuwag po yan na ganitong kaaga, baka mamaya sa 2028 makabalik ang mga dilawan at pinklawan. At ang nakakalungkot nga dito sa Kamara, abay nagkampihan pa ang pinklawan, ang dilawan at saka ang mga supporters ng teroristang CPP-NPA para nga siraan itong si VP Sara. At syempre po, malinaw na malinaw po yan, hindi naman papakakaila, politika po yan. Mukhang talagang merong ambisyon po ang ating speaker sa 2028. At ganitong kaaga ay sinisira na ang ating Vice President. Pero kung ang personal na opinion ko ay wag dapat mabuwag, ang tanong, mabubuwag ba?
Alam nyo, maniwala kayo't hindi, ang sagot nasa kamay po ni Apo BBBM. Bakit po si Apo BBBM ang makakasagot niyan? Unang-una, pinsan buo niya si Martin Romualdez. Hindi na natin makakaila na talagang nagkaroon ng lamat sa relasyon ng dalawa. Ako, kaibigan po si Speaker Martin. College of Law pa kami, magkakaibigan na kami. I'm sure pag nabalitaan niya na ganito ng pananalita ko, magtatampo yun. Pero hindi naman dapat magtampo si Speaker dahil sinasabi ko lang ang totoo. Ang totoo talaga, mula nung insidente kay PGMA na bumitaw si Inday Sara bilang chairman ng Lakas NUCD, talaga nagkaroon na ng lamat sa samahang Romualdez at Duterte. Ang hindi ko akalain, pinalaki ngayon ni Speaker Martin. Pinalaki niya yung lamat na yun. Paano mo naman mai-interpret yung pagtanggal ng confidential fund na ginagamit laban sa mga teroristang CPP-NPA? Ikaw ang Speaker of the House na dapat nagdepensa mismo ng budget na hiningi ng Presidente. Ang humingi mo ng budget na yan sa Kongreso at kaya dapat hindi nagtatanong ang mga majority kasama na si Speaker ay ang Presidente, at kung tunay silang supporters si Presidente, dapat sinuportahan nila yung budget na hinihingi ng Presidente as proposed at hindi sinunod ang mga suporta ng teroristang CPP-NPA na kung ano-anong sinasabi sa confidential funds na yan. Sa totoo lang po, hindi ko maintindihan kung bakit ang talagang naging campaign manager ni BP Sara nung siya'y tumakbo ng Vice President at nagpapakilala sa kanya sa lahat ng lugar ng Pilipinas na si Speaker Martin Romualdez, hindi ko maintindihan bakit pinayagang maging bahagi ng minority ang mga suporta ng teroristang CPP-NPA. Nung panahon ko po ako Deputy Minority Floor Leader, hindi po namin kasama sa minorya ang mga supporters ng CPP-NPA. Sila po ay merong independent block. Kasi pag pinapasok mo sila sa minority, magkakaroon sila ng microphone. Dahil nga po lalong-lalo na sa budget season, sila lang ang po pwedeng magtanong. So nagtataka na nga ako bakit pinayagan silang pumasok ng minority. First time po yan. Sa sunod-sunod na kongreso na naalala ko, hindi po talaga kasapit sa minorya ang mga supporters ng teroristang CPP-NPA. So, bakit muli nasa kamay ni Presidente? Pinsan buo niya, ang Speaker Martin Romualdez. Pangalawa, siya ang dahilan kung bakit Speaker si Martin Romualdez. Sa kasaysayan po ng Pilipinas, walang nagiging Speaker na hindi binibigyan ng basbas ng Presidente. Ang tanging dapat gawin lang ni Presidente, hoy, Insan Martin, tama na yung pamumulitika. Ibigay ko ang anong dapat ibigay kay Inday Sara dahil wala ka namang ebidensya na kinukurakot ni Inday Sara ang kanyang confidential fund. Kung meron, sasamahan pa kitang magsampa ng kaso laban sa kanya sa ombudsman at susuportahan natin. Siguro na matanggal siya. Pero habang walang ebidensya na kinakana ni BP Sara ang kanyang budget, ibigay ang budget na yan. Dahil ang pagtanggal ng confidential fund ay pagpanik nung sa mga supporters ng CPP-NPA at ng ating mga kalaban sa politika. Realidad, hindi po pwede pong ignorin ng Speaker ang ganyang salita ng Presidente. Pero nakakalungkot po, lumaki na ang lamat, tahimik na tahimik pa rin po si BBM. Bakit po kaya? Well, sana naman dahil inaasahan niya na magkakaroon ng common sense si Speaker at hayaan na yung confidential fund Inday Sara. Sana naman iniisip ni Presidente na may enough political sense naman itong si Speaker na ganitong kaaga hindi dapat namumulitika at kung meron siyang ambisyon para sa sarili, ang ginawa niya ay nawawala ang boto ng Mindanao sa kanya at malaking bahagi ng Visayas. Tandaan po natin ang mga Romualdez, sila po ay talagang kinikilalang leader ng syudad nila dyan sa Leyte. Pero yung probinsya po ng Leyte, hindi nila kaalyado ang mga Petilya. Doon lang po sila sa kanilang bayan. Sa labas ng kanilang bayan na pinamumunuan ng kanyang pinsan na si Mayor Alfred Romualdez, Petilya po ang nakaupo at ni minsan, well, dati po magkakampi sila pero matagal na sila nagkahiwalay ng landas. So mahahati pati ang boto sa sariling probinsya ng Leyte ng mga Romualdez dahil I don't think ang mga Petilyas ay makakasuporta sa Romualdez.
Lalo na alam nila na medyo dehado ang Romualdez dahil talaga na bang hindi naman naging frontrunner si Speaker Martin Romualdez para sa pagkakandidato sa presidente. Alam ko po baka magtampo sa akin si Speaker, wag naman po Speaker kasi ngayon panahon na para nagpapakatotoo. Dahil ang nakasalalay po rito, hindi lang po political career ng mga individual, kundi mga pangakong ginawa namin sa entablado ng unit team. Kasama po ako doon na naghibok sa taong bayan na suportahan ang unit team, ang tandem ni BBM at ni Inday Sara. Dahil importante yung pagkakaisa para magkaroon tayo ng solusyon sa napakadami nating mga problema. Pag wala po tayong pagkakaisa, wala tayong laban sa pagtaas ng presyo dahil nga po sa gera sa Ukraine at ngayon nadagdagan pa. Gera sa Middle East. Alam niyo buho yung gera sa Middle East, pag kumalat yan, dyan ang gagaling ang langis natin. Kung mahal na ngayon ng langis, baka magdoble at magtriple pa po pag nagputo ka na talagang wide scale sa buong gitnang Middle East. Ganyang kasensitibo po ngayon ang hinaharap natin. So ako nga po, ang pakiusap ko kung nakikinig yung aking kaibigan na si Speaker Martin, santabi na muna natin ang politika. Hayaan na muna nating manatili ang pagsasama, ang tandem ng unit team. Please lang po. Dahil napakadaming problema nating haharapin, lalo na itong bagong putukan sa Israel at sa Gaza Strip na magiging dahilan na lalo pang tataas ang presyo ng langis. Pag lalo pang tumaas ang presyo ng langis, talaga namang lalo pang maghihirap ang mga taong bayan natin. Baka mamaya, madisgusto na ang taong bayan sa unit team at tuluyang mapatalsik ang parehong Marcos at Duterte. Wag naman po, pakiusap lang po. May pagkakataon pa po, atras na muna tayo, ibigay na yung confidential funds dahil pag yan po ay tuluyang tinanggal, naku, magkakahiyaan na po. The lines will be drawn. Baka mapilitan si Inday Sara na manindigan kung mananatili o hindi. Dahil ang pagkakatahimik naman ni PBBM, baka isipin ni Inday Sara, yan ay pag-indurso sa mga ginagawa ng kanyang pinsan na si Speaker Martin. Huwag naman po sana tumating tayo sa puntong ganon. Hindi sa tingin ko, hindi kakayanin ng mga Duterte ang Marcos. Sa tingin ko po, mahal na mahal pa rin ng taong bayan ang mag-ama. Sa tingin ko po, ang militar, hindi makakalimot kung sino nagdoble sa sweldo ng mga kasundaluhan. Pero ang importante po, hindi yan. Ang importante, dahil nangampanya tayo na tanging sa pagkakaisa lamang na tayo makakabangon bilang isang maunlad na bansa, dapat po, panindigan natin yan. Diba po? Dahil tignan po natin kung agree kayo or disagree. Tignan po natin ang ating mga texters. Tama ba tayo o mali? Red wine cheers, may suke. Good evening po. Ingatan po ang sarili po lagi po kasi hirap lang ang buhay natin po. Ingat po. Hiram lang po ang buhay natin. Tama po. Saping mate, good to know you're okay. Maraming salamat po. Good evening, Sir Attorney Harry Roque. God bless you. Salamat po. Nino Neri, trabaho ba ni Tabaluslos ang pagpukso ng NPA? Kayo naman, oo. Evelyn Pederson, Tabaluslos kasi yan si MR. Evelyn Pederson, dapat mag-ingat at mag-isip sa ngayon si Inday Sara. Tingin ko naman po nag-iisip siya. Corazon Agkis Panaligan, gusto kasi ibagsak ni Romualdez si VP Sara kasi gusto ni Martin maging president. Wala naman pong masama doon. Pero ang sinasabi ko, baka mamaya pati yung administrasyon ng pinsan niya maapektuhan. Dahil pag nawala ang pagkakaisa, paano pa isusulong ngayon ng presidente kanyang mga pangako? Napakahirap nga ng buhay dahil sa mataas na presyo ng bilihin. Shirley Lopez, totoo po, nakatulong si VP Sara. Kami hindi boboto kay BBM kung hindi dahil kay Inday Sara. Marami naman ganyan. At saka the fact na mas marami siyang boto proves the point. Roque Mark, good evening, Attorney Harry, sir. No way yan ang gusto ng kalaban para mahati ang boto ng unit team. Well, bakit kaya no way yan, no? Evelyn Pederson, hindi man lang ipinagtanggol ni Marcos ang CIF ni Inday Sara. Napansin ko rin po yun. Nakakabingi sa katahimikan. Filipino La Troca, have a blessed Sunday, Attorney Harry Roque. Mag-ingat ka palagi. Watching from Qatar. Naku, ingat kayo dyan sa Middle East. Nakakatakot ang pangyayari dyan. Wala na, Attorney. Kitang-kita na ang ginagawa nila kay VP Sara. Well, sana nga po matigil. Dodds Travel,
Protect Sara at all costs. Tama ka, attorney. Nagkukumahog, maitaas ang mga kamay para ma-endorso ni Sara. Nag-uulat, what's new?